Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong January 1 to January 15, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Kabayan Pisces. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito isa vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ang dami niyong energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Kung hindi naman nangyari at hindi resonate sa inyo, ibig sabihin ay hindi nyo energy ang nakukuha natin. We have the 1, 3, 11, 17, and 29. Marian is isa sa related sa inyo yung mga number na yan, no? Also, we have a 12. Maaaring yan yung birthday nyo. Diba? Okay. Okay, so nakita ko naman sa'yo is nagkaroon naman, may mga biglaang mangyayari. Yan, may mga biglaang mangyayari. Maaring there's a biglaang traveling or biglaang shipment or biglaang mga lakad, no? So nakita ko, ano man itong mga biglaan na to, maaring you will receive something, a news, message, ganyan. So nakita ko sa iba sa inyo. Maaring magkakaroon, you will receive some communication or may mga information, maari sa iba. No? Baka may ma-receive kang isang information na magagaling sa ibang tao, no? So nakita ko dito. Information, communication man yan. May mga gagawin ka daw na isang sitwasyon na pagtutuunan mo ng iyong energy, no? Kumaga, you will start something in your life na maaring yun yung gagawin mo, no? So nakita ko dito. And then, maybe you're doing your fashion or something activity. Ako nakikita sa iyo dito, no? Na pupunan mo na ng pansin or maybe nandun na rin yung iyong pagkakaroon ng pag-change na iyong destiny this time. Yun, baka may mga ganun na ako nakikita or mga iba sa inyo is a travel, no? Ang nakita ko, baka may mga travel, ganyan, ka na pinag-iisipan, yan, or may have a travel, ganyan. May mga biglaang lakad din sa iba. Kasi nakita ko yung movement, actually. There's a changes, ako na nakikita when it comes to changes to it's a positive changes kasi yung nakikita ko sa iyo Maring magkakaroon ng changes na umpisahan mo na mag-ipon ng pera, ganyan. May mga sitwasyon na I want to achieve ito, ganyan. Ganito na, gusto ko na yung ganito yung destiny ko, ganyan. Maring magkakaroon ka na ng tamang destination this time or i-choose mo na yung gusto mong destination this time. Magkakaroon sa iba sa inyo na hindi ko alam kung tutulungan mo or may tutulong sa'yo, ganyan. Ang nakita ko. Parang may pagtulong ako nakikita dito. And also, there's a positivity na magaganap sa buhay mo. And sinasabi naman dito rin na medyo siguro andun yung situation, ikaw or there's a person, hindi ko alam kung naguguluhan ka pa or naguguluhan kayo. Iba sa inyo siguro, naguguluhan kayo kasi hindi nyo alam kung alin yung aalisin nyo in your life or alin yung kumaga, alin yung dapat tanggalin or dapat baguhin, no, sa iba sa inyo. Nagkakaroon ng conflict with income siguro sa mind nyo, ganyan, no, hindi nyo alam kung alin yung i-delete nyo at paano mo umpisahan yung isang bagay, ganyan, sa nakita ko. Maari naguguluhan pa kayo sa sitwasyon, no, sa nakita ko ito. May mga gusto ka na kasi actually panindigan, no, may mga gusto ka na aksyonan sa nakita ko dito. And then sinasabi rin dito na maaring nandun yung you want to give an hard work dun sa sitwasyon na yun, no, pero naguguluhan ka or maybe is may mga magaganap na parang conflict or debate, ako nakita. Hindi ko alam kung sa sarili mo or sa isang tao na makikipag-communicate sa'yo, ganyan. Parang may pag-uusapan ata kayo na maaring masaktan ka sa kanya, no? Sa nakikita ko dito. And then, sa nakita ko naman, there's a new path, no? Ako nakita, nagkakaroon na naman sa'yo ng enlightenment. Kung tutuusin, siguro lang talaga kasi we have the woman,
na nakatingin dun sa nakaraan, siguro meron pa talaga sa buhay mo na isang sitwasyon na dinidesire mo or may mga sitwasyon pa na nahahata ka pa siguro ng nakaraan dito. So, nakita ko, parang may something pa sa nakaraan sa iyo eh. Siguro handito nga siya, tsaka ito, yan, diba? Naguguluhan ka pa siguro sa utak mo. O ano yung dapat na umpisahan mo sa'yo, no? Maring ito is ikaw, wife mo, nanay mo, kapatid mo, or sino man siya, no? Maring nagkakaroon ng questioning. Siyempre, sa sarili mo, nagkakaroon ka rin ng questioning, no? O kaya nagkakaroon ng quarrel, ganyan, sa nakita ko dito. Siguro yung ano mo, nagdadalawang isip ka sa isang bagay, no? Para sigurahan din yung, kung titiro mo, di ba si Stork nakatingin doon? Tapos ito rin si Ryder nakatingin doon. Tapos ito si Ship nakatingin din doon. Tapos ito, di ba? Pag titiro mo, parang nakandyan siya, di ba? Para handin siguro yung isipan mo naglalaban, no? Naglalaban yung utak mo sa isipan mo. Ganun. Pero nagkakaroon na naman sa'yo ng, nagkakaroon naman sa'yo ng enlightenment. Kung tutuusin nga, unti-unting bumabalik na yung confidence mo, no? Yung lakas ng loob mo. Andito rin yung ikaw or andun yung pagiging mataas ng ego, no? Bumabalik na rin naman yung self-vitality, yung lakas ng loob mo, yung sigla mo, no? Kumbaga, maaring iba, nagkakaroon na kayo ng alam mo na kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo, alam mo na yung gusto mong maging, yung purpose mo o kaya yung main concern mo, no? Maaring ganun, alam mo sa sarili mo kung ano yun. Kaso lang siguro, may mga sitwasyon lang talaga na nahata ka ng nakaraan dito. Nagkakaroon naman ng new beginning pero may something in the past, Yun ang nakikita ko sa'yo. Meron daw mga chismis, Maaari may mga chismis or pag-uusap ako nakikita dito. Pagchichismisan ka or pag-uusapan ka ata. May mga anxiety or nagkakaroon ng mga pagkabalisa. Yan, nagkakaroon ka ng pagkabalisa from the past, going toward to beginning, to something. Nagkakaroon sa iba yun ng mga anxiety, and then, small problem lang naman ang nakikita ko sa inyo. No? Maybe you're related to Gemini, Virgo, and then Aries, Sagittarius, and Libra. And Leo. We have a Leo also. Tingnan natin. Ano ang energy ni Pisces? Nagkakaroon na sa'yo ng transition or nagkakaroon na sa'yo ng transformation. Yun nga lang. Siguro may something pa rin. Ano ang energy ni Pisces? 1 to 15. January 2025. To show me. Energy ni Pisces. To show. Oy, energy. Ano po, boy? Why? Ano to? Okay. Okay, ang energy mo, this 1 to 15, is nandito kasi sa isang sitwasyon mo na medyo weak yung iyong energy, sa nakita ko dito. Medyo weak yung energy mo kasi why? Meron kang isang sitwasyon o may gusto kang bagay o desisyonan sa buhay mo. Pero ang nakikita ko sa iyo is medyo weak yung iyong sitwasyon. Maaring namamanipulate ka ng isang tao o namamanipulate ka ng tao or ng isang sitwasyon mo sa buhay mo, sa nakikita ko dito. Gusto mo na rin, parang hindi yung gusto mong i-let go or gusto mong maging maayos yung isang situation. Ako nakikita dito. Kasi parang, I don't know why, pero siguro there's a person or may isang sitwasyon sa'yo na namamanipulate ka. Namamanipulate ka ng isang sitwasyon. Hindi ko alam kung may nagdidikta sa'yo or mismo ikaw din mismo is hindi ka makapag-desisyon, Maaaring nagkakaroon ka ng option.
to decide to let go something or magkaroon ng transformation sa'yo. Kaya pala nandito si 29, no? Sa nakikita ko dito. Nandito rin yung titignan ko. Pwede explain nyo sa akin. The Wheel of Fortune. Okay. Okay, ibig sabihin, hindi ko alam kung may tao na gustong kang sabihan or dinidictate ka nung tao na to na malapit sa puso mo, no? Maybe lovers, ganyan. Ako nakikita dito na maaring kinakausap ka niya to let go something, no? Or situation na sabihin ko muna yung una ha. May tao dito na maaring kinakausap ka niya na or hindi ko alam kung parang sinasabi niya na you need to move on or you need to let go something sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. And then, ang nakikita ko lang kasi dito, may tao nagsisinungaling, no? May tao dito na ayaw niyang tanggapin yung isang situation o hindi niya matanggap yung isang sitwasyon na parang para kasi sa kanya tama siya, no? Para sa kanya tama siya. May tao kasi dito na mapangling lang, hindi pwedeng pagkatiwalaan, someone's pretending, no? Sa nakikita ko dito sa sitwasyon na to. Ang daming paglalay, no? Sa nakikita ko dito. And there's a liar, there's a unfaithful. May tao dito na ayaw niyang masasabihan siya, no? Sa nakita ko to, maybe this person is unfriendly or ayaw niya lang talaga napakailaman siya sa nakikita ko dito. Tao na a narcissist person, no? Maybe. Yung mga taong narcissist, diba? Yan yung mga tao na ayaw tumanggap na kanilang mga pagkakamali, ganyan. Yung, kumbaga sila, yung para sa kanila tama sila. Ganyan kasi yung mga narcissist. I-research nyo na lang kung ano pa yung more ng deep definition ng narcissist, no? Kasi sa nakita ko rin dito, there's a person here na napaka-moody niya, actually. There's a moody, may tao na nagtatampo. Ako nakikita dito, yan, may pagtatampo siya, no? Ako dito. Maaring pagtatampo sa malapit sa puso niya, sa lovers niya, or kung sino man siya, no? Dito. Kasi may taong gustong tumulong. Sa iba dito is may taong gustong tumulong. Pero ayaw niya ng tulong. Ganyan. Tapos, may tao rin ako nakikita na selosa, no? Sa nakita ko dito. Moody type, may tao na exaggerated, nangati ako bigla, may tao na exaggerated, hindi ko alam, siguro sa pagsasalita or talagang nandito yung pagpipilit to make a new beginning, ganyan, sa nakita ko dito, no? Yan. Pero, handun yun. Maaaring may tao dito na gusto makapag-ayos, no? Or pag-uusap na to make a new beginning, or halimbawa, kung this is your lovers, ganyan, maaaring gusto niya uli ng new beginning, pero ang nakikita ko sa niya is hindi siya nagiging totoo, no? Kasi why? Kasi this person is unfaithful. There's a liar, no? Tao na narcissist, ganyan, magpanling lang, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, no? So, nakita ko dito. Kaya nga sinasabi dito na we have the Wheel of Fortune. Kasi why? Kung sino man itong tao na to, kasi pag hindi ka mag-ibang direksyon, the Tower, yan. Andun yung hindi rin siya mag-workout, no, sa nakikita ko dito. Kaya rin dito rin yung, kung there's a person here na nakipag-usap sa'yo, kinakausap ka, na maaring a part of the family or malapit sa puso mo, na maaring binibigyan kanya ng kung ano man payo yan or hindi man, you need to trust to yourself, to your intuition. Sa nakita ko dito na kailangan mo ng the full. Kumbaga, this is a resetting, no? Kumbaga, iwanan mo yung lahat. No, hindi ko naman sinabi na hiwalayan mo yung lahat. Kumbaga, resetting. 'Di ba zero siya?
Ibig sabihin, from the zero. You need talaga na back from the basic. Yung walang-wala ka, yung ganyan. Hindi ko na ba sinabi, ate, wala ba akong pera? Ganyan, hindi. Kumbaga, alisin mo yung mga sitwasyon, yung mga sitwasyon na hindi ka tatanggap ng mga, ano ba, hindi ko kailangan ng, halimbawa lang to, hindi ko kailangan ng lovers. Kasi, ang daming pagsisinungaling. Narcissist siya, sinungaling siya. O, hindi ko kailangan yung mga kaibigan ko, ganyan. Kasi, ganito, ganyan, napapahamak ako. O, hindi ko kailangan yung ganito. Yung mag-reset ka uli. No? I-reset mo uli yung sarili mo. Siguro naiintindihan niyo naman yung the full, 'di ba? Is a zero 'yan, 'di ba? Kapag zero kasi, alam mo yung bagong panganak na tao, bagong panganak na baby, ganun. 'Di ba? Yung parang nag-uumpisa ka para maglakad, mag-uumpisa ka para magsalita, makikilala mo pa lang yung totoo, yung nanay mo, yung tatay mo, yung kaibigan mo, yung mga ganun, no? Yan, yun yung resetting. Back to the basics na nakita ko dito. No, kung ito is sa lovers, hindi siya magiging good sa'yo, no? Kasi, narcissist to. And you need to move on, no? And also we have the death in kasi. You need to move on dito talaga, the fool and the death. Kung ito is there's a person here na maaring gusto niyang makapag-usap sa'yo, maaring magulang mo to, kapatid mo, karelasyon, ganyan. Kung ano man to, is nakikita ko dito na gusto niyang iwanan mo. Or ganun din, katulad din yun, na gusto niyang iwanan mo yung mga hindi nakakagood sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. Ingat ka. Why? Kasi dito rin yung may tao dito na very hot temper, sinungaling, hot temper, liar, unfaithful, narcissist, ganyan. May nagtatampo, meron dito na hindi pwedeng pagkatiwalaan, hindi siya pwedeng asahan. May exaggerated. Yung may tao dito na, parang over-emotion siya sa nakita ko dito. Yung lungkot siguro. Malungkot siguro tong taon na to. Yan, over-emotions. Kasi, I don't know why, pero ang nakikita ko kasi dito parang, may tao kasi na walang kabuluhan. Either yung sinasabi niya o yung ginagawa niya. As in, wala. Walang good yung energy na to sa nakita ko dito. Well, nasa sa'yo to. Kailangan mo ng death and the fool dito sa sitwasyon na to, no? Yun ang energy mo is to decide, no? To start a new beginning in your life. And we have the Wheel of Fortune, no? Diba? Kailangan mo na talaga na may isang bagay sa buhay mo na you need to abandon, no? You need to let go and you need to move on and to start a new beginning in your life. Tingnan natin, ano ang parating kay Pisces. Nandito na talaga si Ship, no? Kumbaga, this is a time to distance, no? Or to move on, or to make a new journey with the stork, no? Sa nakikita ko dito. Yun na yun talaga. No? Kumbaga, dito ka na sa iyong, you need to start a new papunta sa iyong pagtayog, no? Yan. Andito na rin si 11. Ibig sabihin is, kailangan mo nang magwalis ng mga kalat, no? Yung mga hindi kailangan. Parating. Why? Ay. Bakit po? And the 5 of Wands. Okay. Ang parating sa'yo is nandito daw yung isang sitwasyon na makakaramdam ka raw ng anxiety or sa stagnant situation ako na nakikita sa iyo, no? Yes, there's just an emotions, no? Andun yung emotion, andun yung dadaan ka sa isang sitwasyon mo na medyo maguguluhan yung utak mo kung paano mag-umpisang muli or paano maglinis or paano, ganun, ang parating sa'yo, no? And then also, syempre, andun naman yung andun naman yung, there's a new horizon naman. Kaso, ang nakikita ko dito, may frustration ka sa isang sitwasyon, no? Magkakaroon ka doon ng isang frustration, magkakaroon ng delay sa iyong, maaring kung magpaplano ka, maaring may delay doon, ganyan. No, sa ngayon kasi, parang nagiging, parating sa'yo, parang magiging impatient ka sa isang sitwasyon sa buhay mo. Ganyan. Parang siguro natatagalan ka
Siguro may mga hinihintay ka na maiinip ka, no? Ganyan. Kung gusto mo ng pagbabago, siguro maiinip ka or gusto mong kausapin yung isang tao or situation na iinip ka, magkakaroon ka ng emotions, this 1 to 15. Is emotion is stagnant, you feel incomplete sa nakita ko dito. And then, nandun din yung situation na may delay. There's a delay. Maring magkakaroon, basta may delay siya, as in may delay. Kasi may sadness. Makakaramdam ka rin daw this 1 to 15 na medyo maring tamarin ka, ganyan, no? Sa nakita ko dito, maaring magkakaroon sa utak mo or there's a person here na makikipag-argument sa sayo sa nakikita ko dito or makipag-usap sa sayo. Ganyan. Someone want to talk also. Maybe there's an argument, there's a conflict sa iba, malaki man o maliit yan, or may irita ka sa kausap mo, no? Sa nakita ko dito, o kaya nahandin yung situation, maaring sa trabaho, sa karelasyon mo, kung ano man yan, no? Sa nakita ko, may mga pagkairita, may magtataas ang ego, or handun din yung sitwasyon na maaring may mga tension na hindi mo aasahan na mangyari, no? Sa nakita ko dito. Tama, we have the 3 of Swords. Ganyan. May mga ganung mangyayari sa'yo. Tingnan natin ang iyong, ano pa ang dapat iwasan? Ano po ang dapat iwasan? It's time to awaken, no? Sa nakita ko, you need to learn from the past. Siyempre, kailangan sa'yo talaga is transformation, make a new beginning, and magkaroon ka ng self-evaluation, kumbaga. No? Tingnan natin. Universe, bakit po the Wheel of Fortune? Tandaan nyo ha, maaring tayo is a vice versa. Pag hindi nyo alam ang vice versa at ang general reading, paki-google na lang din. Para hindi kayo maligaw sa ating reading. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na magkaroon ng delay-delay, no? O kaya yung isang sitwasyon na paulit-ulit, no? Halimbawa, paulit-ulit ka na lang na dinidelay mo yung isang bagay o paulit-ulit na lang mga nangyayari, iwasan mo yun, no? Basta may mga may papaganon pa ako eh. May mga paulit-ulit na isang sitwasyon. Yung mga tension na hindi pa totally natatapos, iwasan mo na yun. O i-let go mo yung mga situation o mga kaibigan or mga malalapit sa puso o hindi naman good. Yung mga nakakabad lang sa'yo, ganyan, no? Iwasan mo yun yung mga bad na mga kaibigan, bad na situation, yung mga tension hindi pa natatapos, yan. Yung isang sitwasyon na hindi ka, yung mga tao or kaibigan man yan, mga tao na abusuduhin ka, tama ba ako sa Tagalog? Yung abuse person, ganyan. Nakita na pa English tuloy ako ng di oras. Yung mga abuse person, yung mga isang sitwasyon na yung mga pagkakaroon ng isang abnormality situation. Halimbawa, abnormality na ginagawa o mga abnormality na tao, kaibigan, karelasyon, yan, iwasan mo daw yun. Kasi why? Sila kasi yung nakapagbigay sa'yo to delay, no? Sila yung makakapagpapadelay sa yung direction. Kumbaga, nahandito na rin yung situation kasi na maaari nagkakaroon ng pagkagambala sa iyong papunta sa iyong, tandaan nyo, 2025 na, no? Diba? Huwag kayo magdelay-delay. Maaring naguguluhan ka o pabago-bago lang talaga yung isip mo to release something. Or, kasi sinasabi dito, something must be let go, no? Ang sinasabi to, something must be let go in your life, no? Sa nakita ko dito. And then dito rin yung sinasabi dito na iwasan mo rin yung pagkakaroon ng selosa o seloso. Yan. Kung ikaw ito, hindi rin nakaka-good, di ba? Or kung may mga tao na ganun, umiwas ka doon, di ba? Andito rin yung sitwasyon na sinasabi dito na kailangan mo ngayon na magkaroon ng disiplina, no? And then, yung mga tao na mapagmataas
or ikaw mapagmataas ka, I hope hindi naman. Yung mga tao mapagpataas, yung mga tao na dominante, kumbaga, yung mga tao na aabusuduhin ka, yung mga ganyan, yung mga, hmm, kumbaga, kailangan mo ring magsalita sa nakita ko dito. Kailangan mo magsalita at wag ka lang oo ng oo. Ganyan. Kumbaga, you need to resolve. Kailangan mo kasing maresolbahan din or kailangan mo kasing resolbahan yung isang bagay sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. Magsalita ka rin kung kailangan mo. O kaya, um, basta umiwas ka doon. Umiwas ka sa mga tao na ganito. Kasi hindi sila makakagot sa'yo. Maaaring iba sa inyo, may mga nakakasama kayo na tao na hindi nakakagot sa inyo. Diba? Lalo na kung may mga third party yan or yung mga kaibigan mo na hindi sila makakatulong to growth sa'yo, no? Kasi sila yung nagiging blockage sa'yo, no? Sa nakita ko to. Don't pick your direction. Hayaan mo. Kasi yung iba dito maaaring nilalabanan niya yung pagbabago. Nilalabanan nyo yung pagbabago ng direction nyo. This time, no? Siguro nandun talaga yung pagdadalawang isip nyo. Ganyan, no? Basta ito yung mga iwasan mo. Iwasan mo yung mga tao na ganyan. Yung mga makaka-down sa'yo at ano ba to? Hatak sa'yo pababa, no? Kasi yung wheel of fortune mo is hindi maganda yung takbo niya. Parang paulit-ulit kasi siya na nangyari. Umuwi ka sa ganun, no? You need to getting away dun sa zigzag situation na yun, no? Kumbaga, wag yung bahala na, wag yung ganun. You need to decide, no? Matalino ka naman tao, di ba? Kung halimbawa sa relasyon, alam mo na nagbababae siya o nalalaki siya, o kaya yung mga kaibigan mo, alam mo naman na nakakabad sa'yo. Parang, ay bahala na. Okay lang yun. Pagka, in a divine timing, mali mo, di ba, i-release yun sa akin ni universe. Well, sinasabi naman talaga na sa'yo. Sinasabi na niya sa'yo, pero hindi ka lang din siguro nakikinig. Di ba? Siguro iba, nakapa-release na, pero wag kang pumasok sa isang sitwasyon na paulit-ulit na lang. No? Tingnan natin. Or, wag mong gawin yung mga paulit-ulit na hindi ka makapag-decide. Love. Sa love, isa lahat. Kapatid, magulang, karelasyon, anak, kasama sa trabaho. Kamusta sa love si Pisces? Bakit po? Tandaan nyo, palaging nyo tatandaan na tayo is a vice versa. Okay. When it comes to a love, andito kasi isang sitwasyon mo na there's a lack of success when it comes to a love, no? Maybe you're stuck, maaring ganun, maaring nai-stuck ka, or handun yun talaga yung itong relationship na to is hindi siya mahalaga, no? Maaring maaring karelasyon mo, or maaring kaibigan mo, ganyan, or maaring kung sino man to. No, ito yung sitwasyon na hindi siya successful. No, walang patutunguhan actually, no? Kahit na handoon ka lang sa sitwasyon na yun, hindi siya mag-growth actually. Tao na maaring itong relasyon to is hindi kanya pinahahalagahan, no? Sa nakikita ko to, walang pagpapahalaga ako nakikita dito. This a person or this a relationship or ikaw or siya is irresponsible, no? Sa nakikita ko dito. As in, hindi ko alam kung ikaw or handle lang talaga yung pagkakaroon ng isang sitwasyon na hindi ko alam kung tamad ba yung karelasyon mo or wala lang talaga siyang kusa. Kasi sa nakita ko kasi sa kanya, wala siyang desisyon. Full of decision siya actually. Wala siyang desisyon. Wala. As in, maring ikaw or someone is want lang talaga ng independent, no? Sa nakikita ko dito. Kung anong relasyon man ito, hindi siya magsasucess. Andito irresponsible, ganyan. Walang decision, stagnant. Walang kusa, actually. Hindi siya creative, hindi siya successful relationship dito. Maring yung isa is what to be independent lang, ganyan. No?
Tingnan ko nga. May problema to eh. There's a burden or there's a problem. Ako na nakita dito. Siguro ano no, it's time to let go na lang din itong sitwasyon na to no kasi kahit napanghawakan mo pa itong situation na to, hindi siya magsa-success. And then you need to start a new beginning in your life. We have the Nine of Pentacles na rin kasi no, kung make a new beginning, 'di ba? We have the Fool. Ibig sabihin, you need to start a new beginning in your life. Kaibigan man ito, karelasyon man ito, kung sino man ito, kung anumang relasyon ito, it's time to make a new beginning. Mas mag-focus ka ngayon sa sarili mo. Mas mag-focus mo at pahalagahan mo ngayon yung sarili mo. No? Yun. Tingnan natin ang iyong money. Money ni Pisces, 1 to 15. To show me. Huwag kang magpa-stuck sa isang situation na hindi naman magsa-success. Nag-wasting time ka lang. Then, ano po? Bakit po? Money ni Pisces. Okay. When it comes to a money, medyo may problema ata kayo sa money, no? Sa nakita ko dito. Kasi hindi ko nakikita yung growth niya, no? O may mga kailangan kang i-release, kumbaga, no? Sa nakita ko dito. Andito yung mga situation na maaring may mga nagkakaroon ng problema, struggle, problem, or hindi yung sitwasyon na mga uncontrol na maaring paglabas ng pera sa nakikita ko dito, no? Andito rin yung, may struggle eh. No? Yes, there's a struggle. Handun yung pakikibaka when it comes to your money, no? Money and career, ganyan. Handun kasi sitwasyon mo. Kumbaga, nagkakaroon sa'yo ng, when it comes to money, there's a lack of direction. Hindi ko nakikita na you are looking to the future, no? Dito sa money mo, no? Maaring may mga dalahin at bitbitin ka pa na mga problema, no? It's time to release. May mga dapat kang i-release or you need to fix yung pagdating sa pera mo, no? May mga dapat kang i-leave behind, kumbaga. You need to leave behind yung mga bagay-bagay sa buhay para magkaroon ka ng stability dito. Kailangan mo ngayon is mas more ka maging wiser, and mas more ka maging stronger, ganyan. Yung mga dapat mong i-release mo, yung mga distractions mo, ganyan. Yung hindi mo makontrol yung paglabas ng pera mo, siguro it's time to fix, no? I-fix natin. May mga fixing situation ako na nakikita dito when it comes dito. Siguro may mga responsibilidad ka na kailangan mong gawin yun, kaya rin siguro nakikita ko na yung money mo, hindi siya nag-growth, no? Sa nakikita ko dito. Siguro may mga may mga tinatapos ka siguro na bayarin or kung ano man yung responsibilidad na yan, no? Sa nakita ko dito. Kasi nakita ko dito, hindi siya nag-group. No? Kasi parang siyang, nag-stop. Tingnan natin ang magulo yung isip mo dito, no, when it comes to money. Para may mga inaalala ka. May mga wino-worry ka. Maaring may mga situation na past pa na maaring problema is money, no? Sa nakita ko dito. Advice po kay Pisces. Ano ba yun? Sandali lang. Ayun, lumabas talaga siya, oh. Kanina pa nakikita yan. Hindi ko lang, dinededma ko lang. Pero, destiny mo siya. Ibig sabihin, para sa'yo siya. At dapat mo daw malaman yan. No? Ano po? Bakit po? Advice po, universe. Okay. Ang advice sa'yo, nakita ko dito, is magkaroon ka daw ng lakas ng loob to focus to something, no? Kumbaga, focus to the future. You need to keep moving to reach your goals. So, nakita ko dito. Kailangan mo ngayon is tamang clarity or decision making ito, no? Na you need to focus more to yourself and more to your future. Kailangan mo ngayon is magkaroon ng isang decisions making or paghahatol. Mabuting paghahatol, no? Sa nakita ko dito, itama mo yung mga mali, no? Sa nakita ko dito, kung may mga maling situation
na nangyayari sa buhay mo, itama mo yun, no? Kumbaga, mas tumingin ka ngayon sa future mo to achieve something, no? Para it's time na may karoon ka ng inner strength or lakas ng loob, katapangan, tibay ng loob, or katatagan. Tandaan mo, andyan, you have a power. Kumbaga, you have a power, you have a inner strength to focus, to make a new beginning in your life. Kailangan ngayon is magkaroon ka ng bagong pamumuhay or bagong situation in life, ano, sa nakikita ko dito. Kailangan ngayon also is a balancing din, ganyan, balancing money, balancing sarili mo, balancing health mo, balancing, kailangan, no, lahat is a balance, kailangan is always balance, and you need to face your fear, no, sa nakita ko dito, no, alam ko na nagkakaroon ka ng mga choices in life this time, sa iba sa inyo, pero you need to face your fear, no, kung ano man yung mga magiging choices na yun, at mga magiging resulta na yun, we need to accept, because it's destined, or it meant, no, sa nakikita ko dito. Face your fear, you need to use your mind and intellect if you want to cross road or alisin yung mga bagay o linisin yung mga bagay, and you have the rider na rin kasi we have the tree, diba? And we have the stork, yun na ang kailangan mo, no? Hindi mo kailangan maguluhan pa sa mga sitwasyon mo sa buhay mo. Kasi makakatulong to success. Kasi tandaan mo, you have a power to magneting a success or abundance or prosperity sa buhay mo. Kung if you are not deciding, there's no victory and success ako nakakita sa'yo. You need to keep moving para ma-reach mo talaga yung goals na gusto mo, no, sa nakikita ko dito. May mga dapat kang baguhin, i-release, itapon, yan. Kumbaga the Fool. The Fool is the resetting, no? And the Death, diba? The Death, the Regeneration, the Nine of Wands, the Fool, the King of Pentacles. O, tama, ang gaganda nito, oh. Tapos, eto pa. O, diba? And the Six of Wands. O, sinasabi dito na you need to transform or you need to move on in a new direction. Kailangan talaga sa'yo is malaking pagbabago this time. Kailangan mo ngayon is makibaka to make a new beginning in yourself. Live of faith. Siyempre, this time is kailangan na ngayon is fresh start. You need to trust yourself na you are the magnetic person and you need to keep moving to reach your goal talaga para makuha mo yung mga yung mga wish come true, no, sa nakita ko sa'yo dito. Harapin mo yung takot mo and then yun ang pinaka the best sa lahat, no, sa nakita ko. I-fulfill mo yung mga dapat na i-fulfill, ganyan. Kailangan ngayon is determination. Puro determination determination, wag ka magpatolerant. Determination to make a new beginning sa buhay mo. It's time to make it balance, sa nakikita ko dito, and focus to your stability, to your work, to achieve something, ganyan. Kailangan sa'yo is ma-reach mo yung mga goal mo this time, no? Kailangan sa'yo malaking pagbabago. Tamo, we have the 10 of 10, no? Diba? 10. O 10. Diba? 10, 10, 10. Ito ang kailangan mo, no? Ikat mo yung mga dapat ikat sa buhay mo this time, sa nakikita ko dito. Ay, saan to? Ikat mo na yung mga hindi kailangan, no? Sa nakita ko dito. Kailangan yun ngayon is paglilinis. Arigatou namaste, God bless.